Maaring meron ka ritong ginagawa, pinagbubuhusan ng panahon, and there's a lot of hard work right here. Meron ditong, pagsusumikap 'no, pagtatrabaho, may effort na ginagawa rito. So, nakikita ko rito na maaaring meron ka ritong sinisimulan 'no, na sa nakukuha ko ay may kinalaman 'no, sa iyong, sariling buhay 'no, which is more likely ikaw yung involved dito, okey? And I think that's a great start dahil nakikita kong seryoso yung energy mo para dun sa new beginning na yun, okey? And I think that is one of the biggest decision na ginagawa mo right now, okey? Meron ka ditong maaaring pinapalaya sa sarili mo, meron ka ditong maaaring, mga bagay 'no, na gusto mong gawin, and I think you're making a decision of doing it now. May mga bagay ka rin na inaalis. So, let's see. Okay, so let's go ahead and check this out. Okay, so hi and hello there everyone. Happy Sunday sa inyong lahat. So ang ganda ano, ang ganda na nakikita natin rito with the Three of Swords energy and the Hermit. I'm seeing right here, okay, na mukhang kayo 'to, na noon may mga bagay kayo na gustong maulit sana, like gustong-gusto niyo talaga yung meron kayong specific na sitwasyon na iniisip 'no, na hoping kayo na parang gusto niyo pang itaya lahat para maulit yung bagay na yun or mangyari yun ulit. It's like this is you. There's a strong sense of willing ako i-sacrifice ang kahit na anong meron ako, basta maulit lang yun. So, whether it involves your heart, but I'm seeing that this is somewhat a heart that is so wreck. Sobrang sirang-sira at wasak yung heart na yan, no? At ditong tree na to, lanta to. So, ibig sabihin, no, ito yung klase ng energy na alam mo na kahit maulit yung bagay na yun, hindi na yun magiging kasing ganda, no, ng kung ano yun dati. So, pwedeng ito ay sitwasyon, no, na pwedeng love ito or romantic na situation with your past person here. And there could be a sense of separation or natuldo ka ng inyong connection and maybe you wanted that, no, na magbalik or ibalik yung mga panahon na yun, no, or maging kayo ulit or what, no. Basta merong situation before na gustong-gusto mong ibalik sa buhay mo at parang ikaw 'to na parang kaya mong itaya daw ang lahat, no, yun ang nakukuha ko sa energy mo. Pero noon yun. Noon yun, tapos na yun, nakalipas na yun. Kasi with the Hermit card energy, Justice, and there's this Nine of Coins to this Queen of Pentacles. This is you. Okay? Marunong ka ng dumistansya sa mga bagay dito. Okay? Nag-grow up ka na, nag-matured ka na sa kung ano yung nangyari nun. Okay? So, yung mga bagay na gusto mong maulit sana noon, yun naman yung iniiwasan mong 'wag nang mangyari ngayon. Malinaw na yung isip mo na yung iba puwedeng recently lang 'to nangyari. Nakikita ko na wala kang masyadong kinakausap ngayon. Nakikita ko rito 'no na, kapag nag-iisa ka mas nakakapag-isip ka ng maayos.
Parang ikaw 'to na mas nakakapagdesisyon ka ng maayos para sa buhay mo, and this is you, ayaw mo ng i-please rito yung iba, ayaw mo ng mapagod dahil sa iba, gusto mo ng mapagod para sa sarili mo. You know what I mean? This is you, nare-realize mo na mas maganda pa na magbigay sa sarili mo 'no, kaysa magbigay sa mga tao na hindi deserve ang gano'ng klase ng treatment or gano'ng klase ng passion or love na nagmumula sa'yo 'no. Lalo na if they are this person here who wrecked your heart like this. Nakita mo 'yan, ba? So yan 'no, nakatali yan sa'yo, yang red na yan 'no. So ibig sabihin talagang, kung sino man yan, talagang naging malaki 'no, ang epekto ng tao na yan sa buhay mo nung dumating siya at nung nagpasya siya 'no, na i-abandon na ang koneksyon 'no, sobrang naapektuhan ka rin. Kaya ganyan 'no, nasugatan na dito ng bongga ang puso mo. So kung sino man yan, nakita ko dito na nag-matured ka na from that. Na-realize mo na hindi ka dapat magbigay ng kahit na anong atensyon or energy 'no, sa mga tao rito na hindi pinahalagahan yung effort mo. This is you, you're realizing here na mas magandang unahin mo yung sarili mo ngayon at huwag unahin ang iba. So nakikita ko rito na nare-realize mo 'no, at naiisip mo rito 'no, na mas magiging maunlad ka kung magpapatuloy ka rito na magbigay sa iyong sarili, 'yan. So nakikita ko rito na mas nagiging peaceful na yung mundo mo, yung environment mo. So, yung iba talagang nag-detach na kayo 'no, like may mga ginawa kayong aksyon like lumipat kayo ng bahay, kayo 'to 'no na naglinis kayo rito ng mga gamit, dinispose ninyo lahat ng mga bagay na magpapaalala sa mga nakaraan na siyungit, at kung ano pang mga bagay rito na alam mong hindi mo na kailangan. So, nakikita ko rito na 'pag hindi mo na kailangan, cut, tapon 'no, yun na yung nakikita ko rito. At ikaw 'to 'no, na with this Nine of Wands energy, you maintain here your peace by creating fences or bakod or wall or malaking pader 'no, para hindi rito makapasok ang anuman na mga bagay na puwedeng magdulot ng hindi magandang energy sa'yo. So, kung sino man yung mga taong nakasakit sa'yo, hindi na sila welcome rito sa life mo. Natuto ka na talikuran, Ten of Swords energy to the Two of Cups 'no. Natuto ka ng talikuran yung mga tao rito na minsan mong minahal pero it all ended up that they've ruined your trust, yung tiwala mo sinira nila, and natuto ka na na talikuran sila kahit pa nagkaroon na rin kayo ng mga magagandang alaala or memories kasama sila. Bakit? Kasi natutunan mo na at na-realize mo na ano na walang mangyayaring maganda or hindi makabubuti sa'yo na isipin mo yung mga tao rito 'no, na wala na at hindi na parte ng mundo mo ngayon, at sila pa yung naging dahilan kung bakit mo naramdaman 'no, yung painful na pangyayari sa buhay mo. So, ibig sabihin isa silang karakter na kahit kailan nakaguhit na at hindi mo malilimutan. Nag-create ng history, legend sa buhay mo, 'yan. So, nakikita ko dito 'no, na with the Ten of Cups energy and there's this Ace of Swords, Three of Cups, nare-realize mo rito 'no, na hindi dahil sa hindi na available yung second chance para sa'yo, okey? Ikaw 'to na mas gusto mong i-value yung mga energy 'no, na pinapahalagahan yung chance, first chance 'no, yung hindi second chance. Kasi kapag sinabing second chance, ibig sabihin puwedeng i-lose yung first chance, 'di ba? So, yun yung nakikita ko sa energy mo. Bakit ka kailanganin ng second chance? Hindi niya ba kailangang alagaan? Hindi niya ba kayang alagaan ang first chance or ang tsansang ito? You're right. Kasi dun mo makikita yung sincere na hangarin ng isang individual 'no, dun sa oportunidad na ibibigay niya sa'yo 'no.
Ikaw 'to na gusto mo yung mga papasok sa buhay mo ay pahahalagahan yung isang tsansa na patutuloyin mo sila sa buhay mo at hindi nila yun sasayangin isang tsansa na yun. So, hindi ka for second chance, hindi third chance, fourth chance, fifth chance. Hindi. First chance only. Okay? Why? Because ikaw 'to na ang gusto mo ritong makita 'no, ay kung paano nila hahalagahan yung oportunidad na binigay mo or pinahintulutan mo na pumasok or kumunik sila sa buhay mo, lalo na kung love life ito. Kahit sino, puwedeng katrabaho, puwedeng mga kaibigan, okey, lahat sila 'pag binigyan mo ng tsansa 'no, kapagka hindi nila iningatan yung unang tsansa na yun, ikaw 'to na hindi ka willing mag-give in sa second chance, 'di ba? Kung iisipin na agad ng bawat tao sa paligid mo yung second chance, may second chance or whatever, dun pa lang sa first chance paano nila maiingatan yun? Am I right? So, ibig sabihin, yun yung naiisip mo ngayon, okay? Only the deserving people values the first chance. Tama, okay? So, bakit kakailanganin ng second chance kung aalagaan naman ng first chance, 'di ba? So, yun yun. So, willing ka lang ditong patuloyin yung mga tao rito na hindi lang basta kailangan ka, kundi kailangan niyo yung isa't isa. Okay? At mananatili sa tabi mo. 'Di ba? So, we have here the Knight of Wands energy, Seven of Wands, and Three of Wands. I do see 'no, na ikaw 'to na pinoprotektahan mo yung energy, you're maintaining here your peace and calmness and serenity by making yourself happy. So, this is you 'no, na natutunan mo na mahalin yung sarili mo, okey? Dati hindi mo naiintindihan yung malalim yung salitang self-love, basta alam mo lang self-love or naririnig mo lang sa mga friends mo, "Uy, mag-self-love ka nga," or you are hearing it everywhere but you do not really understand the deeper meaning of that. Now, nare-realize mo, ang sarap pala 'no, nagbibigay sa sarili. Ang sarap palang alagaan yung sarili, ang sarap palang i-pamper yung sarili, ang sarap pala na mahalin yung sarili. Bakit? Bibigyan mo ba yung sarili mo ng mga bagay na, mema lang. Bibigyan mo ba yung sarili mo ng less sa deserve mo? Hindi, 'di ba? Kasi kung mahal mo yung sarili mo, you will go for what's best for you. Yan, at alam mo na ngayon kung ano yung mga best para sa'yo. Mga tao na handang pahalagahan ang unang tsansa or yung tsansa at chance na ibibigay mo sa kanila para makapasok sa mundo mo at pahahalagahan mo yung mga bagay na alam mo na magdadala rito ng kasaganahan sa'yo. So, nakita ko rito na mas magfo-focus ka pa no, sa sarili mong improvement at sa iyong career or business 'no, sa pag-grow ng iyo ritong buhay at pagtatrabaho rito ng maayos. Pagsunod 'no, sa mga alituntunin or parang sa pulisiya ng trabaho mo 'no, dahil inaalagaan mo yung trabaho mo, dahil mahal mo yung sarili mo. Because you want to give here to yourself. You want to spend to yourself. You know that it's not a waste of time, it's not a waste of money if you gonna give it to yourself. I'm seeing that you're loving here yourself and you're loving it. Yan. 'Pag mahal mo talaga yung sarili mo, hindi ka tatanggap ng mga, um, less sa mga ano lang, yung parang, "Ay, okey na yan. Ay, o sige puwede na." Hindi gano'n. Dahil 'pag na-realize mo na mahal mo yung sarili mo, gusto ko nun, 'yan, 'no. Gusto ko ng ganito, 'di ba? Alam mo sa sarili mo kung ano yung deserve mo na, 'di ba? At yun yung nakikita ko na ngayon sa'yo. May posible rin akong travel na nakikita sa'yo in the near future. Hindi ko alam kung literal na travel talaga 'to or maaaring ikaw 'to 'no, na mag-travel ka na talaga sa panibagong mundong ginagawa mo. Nakikita ko na uunlad ka pero hindi ka nagiging mayabang. So, ibig ko sabihin dun, nakikita ko rito na posibleng tumaas 'no, yung antas mo sa pamumuhay dahil sa sarili mong pagsisikap at hindi ko nakikita na magiging mayabang ka dahil mananatili ka pa nga ritong
mapagkumbaba at nakikita ko na ibabahagi mo rito 'no, ang iyong hindi ko alam meron ba ditong parang ano, laking lolo't lola kasi yung nakikita ko rito may mga magbibigay rito sa parang mga organizations or mga non-government na ano na tumutulong sa ating mga elderlies, 'yan 'no. So, nakikita ko na may mga gagawa niyan, yung iba sa charitable works. So, nakikita ko dito na na kung sino-sino man yung mga nakaka-resonate dito, nakikita ko na meron ditong malaking pagbabago na, paparating sa inyo especially sa pera at saka yung paano kayo mag-isip. Nakikita ko rito 'no, na kayo 'to na mare-realize ninyo yung mga bagay-bagay 'no, na minsan okey pala na makapag-isa para mas makapag-isip, para magising at para mas maintindihan ng mga bagay-bagay at dahil dun mas nauunawaan mo na ngayon yung nangyayari sa sarili mo. 'Di ba parang ang ingay ng mundo, parang kung reading mo 'to parang ang nakikita ko sa'yo parang ang ingay ng mundo mo noon. Parang ikaw 'to na 'pag may problema ka, oo, shine-share mo sa mga friends mo pero dahil iba-iba ang kanilang opinyon naguguluhan ka. Okey lang naman humingi ng advice pero nakikita ko rito parang ikaw 'to na alam mo talaga kung ano yung best para sa sarili mo. Totoo yun. Alam mo talaga kung ano yung best para sa sarili mo, it's just that sometimes 'no, nabablanko yung isipan natin kapagka kinakain tayo ng problema. That is why I encourage everybody 'no, to please stop for a while. Tumahimik ka lang, have that silent 'no, situation or have that silent moment, okay? Even for just, okay, 5 minutes or what, and then you will find yourself na mas relax ka, mas nakakapag-isip ka ng tama, mas alam mo yung gagawin, alam mo yung mga susunod na hakbang na kailangan mo ritong gawin 'no. Yeah, it's just you yourself na makatutulong talaga sa sarili mo, okay? And now you're doing great because you are not attached anymore to whatever it is related to that thing na gustong-gusto mo sanang maulit before. Pero ngayon, wala ka ng pakialam dun dahil mas may pakialam ka na sa buhay na binubuo mo. Bakit? Kasi buo ka na rin ngayon. Yan, buo ka na ngayon. Okay? So, ito ang mga mensaheng nakuha ko here for you. Mga may loves, thank you so much for your time. Sarah ngayon, love and light. Ano yun?